people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At ito nga, paalala lang sa lahat, kailangan natin uminom ng maraming tubig dahil talaga ramdam talaga natin ang summer. Lalo na dito sa Thailand, my gosh, ang init. Diyos ko Lord, pag hindi mo binuksan yung aircon mo sa bahay, ay nako, para kang tinutorta sa loob ng bahay ninyo. So, kamusta naman ang kuryente? At hindi naman po pwedeng patayin dahil, Diyos ko, para ka nasa loob ng oven. Kailangan talaga bukas siya, kaya naawa ako sa makina ng aircon. Kasi run and run and run. Pero wala naman akong magagawa. Kaya paalala lang sa lahat, sa mga nagsasuffer sa init, so inom lang po na maraming tubig at huwag tayo magpabaya at saka maligo. Sabing gano'n sa akin, ako masamang init ng tubig na galing sa shower. Ganito ang gawin ninyo. Kung maliligo kayo ng 12 noon, so make sure lang na meron na kayong naipon na tubig ng mga bandang alas 10 para lumamig-lamig. Eh Diyos ko, naligo ka nga, eh pinaligo mo naman yung init ng, di ba, ng tubig. Eh di ganun din, nainitan ka pa din. Maliligo tayo para mapreskohan, hindi para mapaso, di ba? So, alam na nating mainit, so mag-ipon ng tubig. Ayun kasi yung reklamo ng mga tao na naririnig ko na sobrang init daw ng tubig na galing doon sa ilalim ng lupa. Ay nako, mag-ipon kayo ng tubig mga 2 hours before kayo maligo. Ganon! And then, of course, gusto ko rin magpasalamat, syempre, sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat naman. At saka sa mga bago natin subscribers, hello po sa inyo lahat. At saka sa mga makasolid na makamama Sam dyan, maraming salamat. Pero syempre ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una nating chika. Medyo nakakalungkot dahil ito nga masamang balita. Ewan ko kung totoo ba, pero naluloka ako dahil ang ating Pope Francis ay sumakabilang buhay na din. Diyos ko, parang nagugulat ako sa mga nababalitaan ko. Yung mga malalapit sa puso natin ng mga sikat na artista, nagkakawalaan sila. Ngayon naman ang ating Pope. Nako po, ano ba talaga? Sus ko, kinabahan naman ako dyan. Kasi parang nakakaano. Dahil syempre, itong ating Santo Papa ay alam naman natin, napakabuting tao neto. Nakita ko pa to dito sa Thailand noon. Tapos ngayon mababalitaan mo sa makabilang buhay na. Grabe, nakakalungkot to para sa mga Katoliko, di ba? So yun, so medyo nasad lang ako kasi dahil sunod-sunod yung mga nababalitaan mo, pagkatapos pati ba naman ang ating Santo Papa, di ba? Ganito din. So, ewan ko guys, sa ay nakikidalamhati sa mga ganitong pangyayari. And then, nakakagulat guys, nakakagulat sa totoo lang. Kasi ang alam ko, okay na siya, di ba? Nagmisa pa nga siya nung nakaraan, nung Pasko ng Pagkabuhay, tapos biglang mababalitaan mo. So makabilang buhay na din, o, di ba? After ng mga sunod-sunod na mga nababalitaan mo sa Pilipinas, mga artistang malalaki, na alam mo yun, nakasanayan natin panoorin, pagkatapos na yun naman, mababalitaan mo ang Santo Papa, ganun din. Oh my gosh. So, God bless to everybody. And ayun nga, so condolence syempre sa ating Santo Papa, di ba? So, kakaloka, nakakabigla. At eto nga, syempre, para naman sa sumunod natin, chika. Alam nyo guys, nakakashock talaga. Ang ating Miss Aura International, syempre, pinatulan ang mga nambabash sa Pilipinas na mga Indonesia. So, medyo nagtaas ng kilay dito si Miss Aura. Kasi may nambash kasi na
taga-Indonesia, ang sinabi niya, please, not Philippines again. They win Miss Eco International. Philippines, always Philippines. I'm tired of the face. So, ayun nga. So, lagi na lang daw Philippines, Philippines, and Philippines. Kaya naman, ang ating Miss Aura Philippines ay sumagot. Sabi niya, please review your attitude. Pageant aren't about hate. Let's spread love. Ang chika ko dyan ay tama naman na ganun yung sinagot niya. Actually, hindi naman niya binongga ng benengga ng bonggang-bongga. Nandoon siya na ang ganda pa rin ng binato niyang salita. Very Reyna, di ba? Pero syempre, hindi mo naman kasi maiiwasan kung laging complain yung ganito. Parang Philippines, Philippines, and Philippines. Tayo na lang daw lagi ang nananalo sa mga pageant. Kung akong tatanungin mo, siguro, ando doon kasi ako sa part na, syempre, powerhouse tayo, alam natin kung paano maglaro sa isang international pageant. Pero nandoon ako sa part na ang naniniwala akong pinag-iingatan ng ating mga pambato ang laban nila. Kumbaga, pinaghahandaan, talagang grabe yung puspusan na paghahanda para lang masungkit yung corona. So, hindi kasalanan ng mga reyna natin kung nananalo sila o nakakarating sa dulo ng kompetisyon. Ando doon ako sa part na talagang ginagawa nila yung best nila. And then, sa mga ibang bansa, katulad ng Indonesia na laging nagrereklamo, Thailand, at kung ano-ano pang mga bansa, I think challenge ang better nilang gawin. I-challenge nila yung kanilang mga sarili sa paghahanda na gagawin nila para sa isang international pageant. Di ba? So, gawin nila yung best nila. And nandoon ako sa part na lahat naman ay nandoon sa challenging, di ba? Katulad na lang halimbawa ng Philippines, nag-challenge din tayo para i-continue kung ano yung mga nakukuha nating achievement sa international pageant. Kumbaga, parang china-challenge ng mga kandidata natin yung mga sarili nila para makuha ang dapat nilang makuha sa isang international pageant. So, ganun din ang gawin ng ibang bansa, especially ng Indonesia, na kailangan talagang mag-focus sila ng bonggang-bongga sa kanilang paghahanda, yung training na tinatawag. And then, I think, in time, magsasucess din sila katulad ng mga nakuha nilang success sa Miss Cosmo, sa Miss, supranational, di ba? At saka kung saan-saan pang pageant. So, nandoon na kailangan talaga maghanda ng bonggang-bongga at huwag magreklamo. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Reklamo agad. Wala naman silang ginagawang paghahanda. Hindi sapat ang paghahandang ginagawa nila. Kaya, ganon ang nangyayari. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Miss Earth and Miss Eco International winners from the Philippines. Mama Sam, tingin mo sa mga winners na to? Magagaling. Actually, magaling kasi ang pageant ng Miss Earth at saka ng Miss Eco kasi 'di ba about environment, talagang makikita mo talaga na nilalabas ng kandidata yung galing kung paano magsalita, kung paano ipakita yung kanilang yung kumbaga yung galing talaga nila sa communication skills, yung advocacy nila about environment. Oo, Diyos ko, talaga makikita mo kuda sila. So, andiyan dyan sila, Kathleen Payton, Alexi Brooks, di ba? Kakakapanalo lang. And then sila Paula at saka si Miss, sino ba to? Yung 2018 na 2017, si Karen. Nako, ang galing din nun kumuda. So, basta ako naniniwala ako, basta pambato ng Miss Earth at saka Miss Eco, kailangan talaga mahuda ang kandidata. At naniniwala naman ako na talaga namang nanalo sila dahil sa galing. Di ba? Hindi lang dahil sa ganda, dahil talaga sa galing nila bilang isang kandidata. At napatunayan yan ng mga kandidata natin katulad ni Alexi Brooks. Di ba? So, congratulations naman sa atin lahat. O, di ba? Panalo, ang galing kaya. So, yon. So, sabing ganon, don't underestimate yung galing talaga ng mga Pinoy. Alexi Brooks inaabangan na ng kanyang mga kababayan sa Iloilo. Syempre, proud Iloilo talaga si Alexi, di ba? Yung mga Ilongga, sobrang proud na proud sila sa pagkakapanalo talaga ni Alexi. Syempre,
Diyos ko, kababayan mo nanalo sa international pageant. Kaya naman talaga ang mga kababayan natin sa Iloilo ay talagang excited na makita at muling iparada ang kanilang kababayan na si Alexie Brooks. Oo, kahit nga si Christina Ann Perez, my gosh, tuwang-tuwa siya sa pagkakapanalo ni Alexie yesterday. Talagang sobrang happy siya. At kahit si Madam Catherine Kane, my gosh, natuwa din talaga sa pagkakapanalo ni Alexie. Sobrang congratulate talaga sa ating winner na si Alexie Brooks. Kahit din naman ako, di ba? So, yon. So, we are happy. Siyempre, yung mga kababayan ko din Pilipino, alam ko lahat sila ay masaya dahil sa tagumpay na nakuha ni Alexie. At hindi lang dapat siya sa Iloilo iparada. Dapat iparada din siya sa Manila, di ba? So, kung yung mga runners-up nga natin yung mga naka-top 5, pinaparada dyan dapat si Alexie din. Dapat may parada din siya sa Mall of Asia, di ba? So, yon. Kaya, I'm so excited kung ano yung mga plano kay Alexie, kung ano yung mga eksenang gagawin. Siyempre, abangan natin yung mga interviews, at saka, siyempre, yung kanyang homecoming, di ba, na magaganap sa Manila at saka sa Iloilo. Di ba? Hindi lang Ilongga ang nag-aabang sa kanya, kundi ang mga tagahanga ni Alexie na nakatira sa Maynila at ang buong Pilipinas. O, di ba? Siyempre, hindi na naman Ilonggo ang naghihintay kay Alexie, pati yung buong kababayan natin sa Manila. So, I'm so excited at doon talaga inaabangan ko talaga kung ano ang magiging eksena ng Alexie sa magiging homecoming dito sa ating bansa. Kaya ngayon pa lang, we are excited na. Ang alam ko umuwi na siya ng Pilipinas. So tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya sa mga susunod na araw, di ba? So yon. At para naman sa sumunod natin, chika, pambato naman natin sa Miss Aura International. Ready na rin para sa kanyang compete. Ayun nga, na-inspired na yung mga beauty queen natin na magpo-compete sa international pageant. At isa na nga dito si Miss Aura na si Krisha. Talagang ready na rin siya at excited na rin siyang maiuwi ang corona ng Miss Aura uli sa ating bansa. Pag nagkataon, ito ang ikalawang reyna na mag-uuwi ng corona ng Miss Aura International sa ating bansa. Yung ganda-ganda kaya niya. And then, andun din ako, excited ako dahil, syempre, isang another reyna na naman ang makikipag-compete. At ngayon pa lang nakikita na natin sa mga eksena niya sa social media. Talaga naman, my gosh, pasabog, di ba? At talaga naman nandoon ako na mukhang malakas ang laban nito ha. Kaya abangan natin ang laban ng ating Miss Aura International ngayong taon na to. So, sa mga susunod na buwan. Ang alam ko, May din siya So, abangan natin. And then, hindi lang yan. Siyempre, ang ating Tara Valencia. Talagang excited na rin ang lahat sa magiging eksena ni Tara Valencia sa Miss Supranational. Yes, doon din ako na oh my gosh, talagang kaabang-abang din ang ating pambato dito sa Miss Supranational dahil, Diyos ko naman, si Tara Valencia ay talaga naman eksena kung eksena, di ba? Alam naman natin kung paano to umarangkada at kung paano tong magpasabog. Kaya parang feeling ko na-boost din yung yung excitement ni Tara Valencia na mag-compete sa international pageant after na manalo ang kanyang kaibigan na si Alexie Brooks, di ba? So nandoon talaga na parang, ay nako, ready to fight. Ang tanong, magtuloy-tuloy kaya ang panalo natin sa international pageant? Ayan yung abangan natin. And then, ayun din, hinihintay din natin kung sino ang magiging Mr. Supranational natin na magiging kapartner ni Tara Valencia sa kompetisyon ng Supranational. So, ewan ko kung sino. Pero, looking forward din ako na sana malakas din ang ating pambato, di ba? Kaya, lahat naman tayo ay talagang nag-aabang at na-excite. And then, parang feeling ko si Tara Valencia ang mauunang umalis. Tapos,
Ayun, so eksena na siya doon sa sa supranational. Ay Diyos ko Lord, alam naman natin kung paano promapa to si Tara Valencia. At alam natin na talagang, my gosh, todo din to. Kung pasarela ang pag-uusapan, ay naku, wala akong masasabi. And then, talaga namang magaling ang Tara Valencia. Pero hindi lang si Tara Valencia ang dapat nating abangan kasi lalaban din ang isa sa mga naging binibining Pilipinas Globe, di ba? Na talaga namang masasabi ko ay magaling din to. Another Valencia, di ba? Ako para sa akin, tingnan natin kung ano ang pasabog nila dyan. But for me, Tara Valencia talaga ang aabangan ko kasi siya lang naman ang Miss Philippines doon, di ba? So, kung talagang tatanungin mo ko, iisa lang ang sash ng Philippines sa Miss Supranational at ayun ay si Tara Valencia. Kahit alam natin na si Ana Valencia ay naging representative na ng Pilipinas sa Miss, tawag dito, sa Miss Globe o sa Binibining Pilipinas. Pero syempre, iba na yung bansang dala-dala niya, Germany. Samantalang si Tara Valencia is Philippines. So, kay Tara Valencia ka, di ba? So, yun. So, we are excited, syempre, sa magiging ganap, sa magiging eksena ng mga kandidata dito sa supranational. Pero umaasa ako na ang Tara Valencia ay mamamayagpag ng bonggang-bongga. Pero ang tanong ko kay Christine Ann Perez, ready ka na ba? So yun, so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.